Sa ibang balita naman, nagharap sa isang forum ang mga pabor at tutol sa programang K-12 ng DepEd. Dito ay binahagi na magkabilang panig ang kani-kanilang mga opinyon at suwestyon hinggil sa pagpapatupad ng programa. Si Jade Miguel sa detalye. Nagtapat ang mga pro at anti-K-12 sa isang talakayan na ginanap dito sa Pasay. Pinag-usapan nila ang tungkol sa kanilang nagkakaibang pagtingin ukol sa implementasyon ng K-12. Matagal nang nagpahayag ng oposisyon ng K-12 Coalition at ibang grupo sa nasabing programa dahil anila sa malabong mekanismo tungkol sa madi-displace ng mga guro sa oras na maimplementa ng tuluyan ang senior high school sa susunod na taon. It will mean low enrollment sa 2016-2017. Which means reduced load for faculty members, reduced pay, including the benefits. And it will also mean no income for schools, as private schools. And it will mean, therefore, they will be forced to redundate, to retrench, or even ask faculty members, and they're doing it now, to file an early or forced retirement. This will also mean labor contractualization, threat to self-organization, and even threat to academic freedom. And what we are talking here is around 56,000 teachers, 22,000 non-academic personnel. Nagpresenta naman ng mga solusyon ng DepEd at SHED sa nasabing problema. Ayon sa kalihim ng Department of Education na si Brother Armin Luistro, maaaring mag-apply ang madi-displace ng mga guro sa DepEd na mangangailangan ng 30,000 guro. Year 1 is 20,000 teachers ang mawawalan ng trabaho. On year 1 pa lang, ang kailangan namin sa DepEd is at least 30,000 teachers. Okay, so kung trabaho at trabaho lang ang pag-usapan, ang ano ko nga, kung talagang gusto natin pag-usapan ito ng maayos, bigyan niyo ako ngayon ng mga pangalan ng mga teachers na gustong magturo, mag-apply. Bibigyan natin, actually sa batas, meron tayong parang green lane, ipa-prioritize natin sila. Bukod pa rito, may pondong nakalaan para sa kanila sa mga panahon na hindi sila magtuturo. Tinatayang 29 billion pesos ang nakalaang transition fund para sa mga ito. Dagdag pa ng kalihim, maaari rin muna silang kumuha ng masteral o doctorate degree, gumawa ng research at consultation na suportado ng universidad na kanilang kinabibilangan. Sa kabilang banda, tiwala naman si Luistro na hindi masususpinde ang implementasyon ng K-12 sa kabila ng paghiling ng ilang grupo sa Korte Suprema na mag-issue ng TRO laban dito. Hindi mangyayari yun. Di ba? Hindi ko naiintindihan. Kasi ang sabi ko nga, pero mo, kung ang pangamba at ang problema ay nasa implementasyon, ay di pag-usapan natin, bunuin natin, boss, bigyan mo sa akin yung problema, at kung may tapon sa akin, di ba? Bigyan ko rin na suggestion. Palagay ko, ang Supreme Court hindi mag-issue ng solusyon sa problema, di ba? Ang titignan ng hindi ako lawyer, kaya ganito ang pag-isip. Hindi na matitignan ng Supreme Court, ito ba ay may kulang, may wala pong budget. Ang titignan niya, ito ba ay legal, ito ba ay may batas, ito ba ay within the Constitution. So, that is from a non-lawyer's point of view. Pero ang talagang solusyon dyan, kung ang problema ay implementasyon, at hindi tulungan natin para mahanapan ng solusyon. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jade Miguel.